Maraming nagtatanong kung bakit wala ang mukha ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa pera ng ating bansa. May nagsasabi na siya daw dapat ang nasa 500 peso bill instead sa mag-asawang nasa tuwid na daan. 500 na malaki ang denominasyon ng pera. Ano ba ang basihan ng pagpili sa inilalagay sa ating pera? At sino ba talaga ang dapat nasa 500 peso bill? Ang makadilaw na mag-asawang sila Corazon at Ninoy Aquino o ang makapula na si dating Pangulong Ferdinand Marcos? Yan ang ating aalamin. Ang mga perang umiikot o ginagamit sa ating bansa ay kakikitaan ng iba't ibang bayani at personalidad na nagbigay ng mahalagang kontribusyon sa kasaysayan ng bansa. Ang pagpili ng mukha o himahing ilalagay sa pera ay dumadaan sa mahabang proseso. Ayon sa BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsisimula ang proseso sa numismatics na siyang gumagawa ng pangunahing pagsasaliksik at pag-aaral ng mga salapi. Ibibigay ng komite ang proposal sa Monetary Board bago ito makarating at pirmahan ng Pangulo ng Bansa. At ayon sa historia na si Ambet Ocampo, ang pera ay parang calling card ng isang bansa. Ito ang dahilan kaya't makikita si Mao Zedong sa pera ng China, si Mahatma Gandhi sa India, George Washington sa Amerika, at si Rizal sa Pilipinas, at iba pang personalidad at bayani sa ating bansa. Ayon sa kasaysayan at kung ating babalikan, bago pa man mailagay ang mukha ng mga Aquino sa 500 noong 1905, 1918, at 1936, meron ng perang papel na 500 pesos. Ang nakalagay dito ay si Miguel Lopez de Legazpi, na kauna-unahang gobernador general ng Pilipinas. Ang Japanese government sa ating bansa ay nag-issue din ng 500 peso bill dahil sa nangyaring hyperinflation sa panahon ng World War II. Ang mga pera ay tinawag na Mickey Mouse Money dahil ito ay halos walang halaga ay siyang pagpasok ng English series. Noong 1953 hanggang 1958, makikita sa 500 ang mukha mismo ni dating Pangulong Manuel Rojas, na ngayon ay nilagay na ang mukha sa 100. At noong August 21, 1987, sa New Design Series, sa 500 pesos, ang nakalagay na dito ay ang mismong mukha ni dating senator na si Benigno Aquino Jr. na tila nakapalumbaba at ang kulay ng pera ay dilaw na hango sa kanilang political color. Nakalagda din ng famous quotes ni Aquino na Filipino is worth dying for, at faith in our people and faith in God. Samantalang sa likod naman ito ay pinapakita ang mga mahahalagang bahagi ng buhay ni Ninoy na sa edad na 17, siya ay naging youngest war correspondent sa panahon ng Korean War dahil na rin sa pagiging journalist nito. Ngunit alam niyo ba na ilagay din ang mukha ni Pangulong Ferdinand Marcos sa 500 piso? Subalit, hindi ito na-circulate o nailabas sa masa noong 1985 dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari o politics intervened. Ganun pa man, nabago muli ang disenyo ng pera at pagpasok ng New Generation Series noong 2010. Alam niyo bang hindi na nakapalumbaba si Ninoy sa 500? Siya ay masaya na. Wow! Bakit kaya siya masaya? Dahil hindi na siya nag-iisa, may kasama na siya. Ito ang kanyang asawa na si Corazon Aquino, di ba? May forever, kahit sa pera. Eti, sana all. Sana all! Makikita rin sa 500 peso bill ang monumento ni Ninoy Aquino at ang isang makasaysayang eksena noong 1986
sa EDSA Revolution, kung saan ipinakita ng maraming Pilipino ang pagkakaisa tungo sa tinatawag na demokrasya. At sa likod naman ito ay makikita ang Palawan Subterranean River National Park at ang Blue Lake Parrot. Gusto man natin o hindi ang nakalagay sa pera, still, irespeto natin ang mga bumuo at nagpatibay nito dahil bahagi na ito ng ating kasaysayan. Ang mahalaga, may pera ka. Ang hirap kayang kitain ng pera ngayon. Wala namang bearing kung sino ang nasa 500 kung pipili at gagastos ka. Kasi kahit kung sino ang nandyan, 500 pa rin yan. Di tumaas at di rin bumaba ang value. Pero yung ugaling bastos at walang respeto, yan ang nakakababa ng value ng ating pagkatao. Sana wag tayong magtalo-talo. Wala namang magandang itudulot ito. Tandaan, ang pera ay nauubos. Subalit ang kabutihang asal na iniwan mo at naparanas sa iyong kapwa ay mananatiling kayamanang nakatatak sa puso't isipan ng bawat isang taong binigyan mo ng halaga.